Yon mga masters, bali tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos araw-araw. Bali hindi na po tayo mag-a-upload tuwing gabi. Tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos mga masters. At maraming salamat sa mga solid kong masters na hindi nag-skip. Maraming salamat sa inyo. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay Danny Sepuesca. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Saglit lang, desperadong tumakbo si Ivory sa labas ng bulwagan. Nang makita niya si Han Sanchen sa gitna ng kalangitan, ang walang ekspresyon niyang mukha ay biglang tumawa, at ang mga luha sa kanyang mga mata, gayon din sa sandaling ito, ay dahan-daang tumulos sa kanyang pisngi. Naghihintay ng maraming araw at gabi, gumagala sa dami ng oras ng paggising, na ang kanilang mga puso ng mga tao, sa wakas isang araw, ay biglang lumitaw sa harap ng kanilang sarili. Paanong hindi matutuwa si Ivory? Sa gitna ng kalangitan, nakita rin ni Aaron si Ivory, na may ngiti, ngunit ang malalim na pagmamahal sa kanyang mga mata, alam ni Ivory. Aaron, bakit parang pamilyar ang pangalan? Saan ko naririnig yan? Kumunot ang noo ng mga bisitang dumaan sa Chanho City. Oo, parang pamilyar din ako dito. Haha, si Aaron ang lalaking umaalalay at nanginginig sa asol na mundo. Sa oras na ito, isang taong malapit kay Fujiya ang nagbunyag. In love pala ang santo na anak ng Falkland sa lalaking ito. Hehe, parang hindi naman unusual. Akala ko kasi may crush si Fuyaw sa ganoong kabuting lalaki. Panipi, kung hindi, bakit? May mga nagsasabi ba na ang tinatawag na santo ay talagang isang babaeng Yu? Isang grupo ng mga bisita ang nagbulungan sa oras na ito, ngunit ang mukha ni Fu Tian ay sobrang lamig. Hindi niya talaga maisip kung bakit biglang sumulpat dito ang Aaron. Malinaw niyang ipinadala ang marami sa kanyang mga nasasakupan upang imbestigahan ang balita ng pagbubukas ng Heaven Gate sa 8 direksyong mundo, ngunit wala siyang nakuha. Akala niya ay hindi dumating ang Aaron sa 8 direksyong mundo, ngunit ngayon ay tahimik siyang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi niya talaga alam kung paano makakatakas si Aaron sa sarili niyang pagtugis. Ngunit sa pagkabigla, hindi nagtagal ay nagbigay ng malamig na ngiti si Fu Tian. Aaron, napakatapang mo na ng ahas kang lumapit sa pintuan upang hanapin ang kamatayan. Sa anumang kaso, dumating si Aaron, at laging masaya si Fu Tian. Ang ibang mga miyembro ng pamilya ni Fu ay galit na galit sa Aaron. Para sa kanilang katayuan ngayon, hindi nila mahanap ang kanilang sariling mga dahilan. Sa halip, iniuugnay nila ang lahat ng mga pagkakamali sa Aaron. Iniisip nila na kung hindi nilinlang ni Aaron si Fuyaw, paanong hindi siya makikinig sa kaayusan ng pamilya. Kaya, sinisisi ng lahat ang mapahamak na Aaron na ito. Damn it, patayin mo itong basura. Oo, patayin mo siya. Isa-isa, ang mga senior executive ng Fujiya ay nagalit, at lahat sila ay gustong pumatay ng Aaron on the spot. Nang marinig ni Ivory ang mga salitang ito, kinakabahang tumingin si Ivory kay Aaron at ipinakita sa kanya na umalis kaagad sa kanyang mga mata. Bagamat inaabangan niya ang Aaron at nawawala ang Aaron, hindi ito nangangahulugan na handa si Ivory na panoorin ang Aaron na mamatay. Ngumiti si Han Sanchen kay Ivory. Maraming beses nang nakita ni Ivory ang ngiti na ito. Sa tuwing nagdududa siya, lagi niyang iningitian ang sarili sa ganitong paraan. Pagkatapos, sa gitna ng pagdududa, isa-isa niyang nagagawa ang mga hindi kapani-paniwalang bagay. Sa puntong ito, nakasanayan na ni Ivory, ngunit sa pagkakataong ito,
hindi makapaniwala si Ivory. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa Aaron, ngunit ang lakas ng kabilang panig ay hindi maihahambing sa Aaron. Kahit nasa kungtong siya, hindi siya makakatakas sa tatlong panig ng Gusu, Fujiya at yung siyang dagat. Ano pa, Aaron? Tulungan mo si Tito, siya, ipaubaya mo na sa akin. Sa oras na ito, kumpiyansa na tumayo si Gusushan, hinaranggan ang kamay ni Futian. Ang hitsura ng Aaron ay hindi inaasahan at inaasahan. Sa katunayan, talagang natatakot si Gusushan na hindi darating ang Aaron. Kung tutusin, hindi siya magkakaroon ng kasiyahan at kakaunting pagkakataon na patunayan na siya ay 10-10 milyong beses na mas mahusay kaysa sa basurang iyon sa harap ni Ivory. Nag-alinlangan sandali si Futian at tumango. Ang paglilinang ni Gusushan ay hindi mas mababa sa paglilinang ng Fuyao. Sa bahay ni Fu, isa rin siya sa mga master sa mundo. Sa tulong niya, natural niyang may lalabas ang 10,000 puso. Fuyao, sinabi ko 3 araw na ang nakakaraan na gagawin kong lumpo mag-isa ang basurang iyon, at pagkatapos ay hayaan siyang manood ng aming kasal. Ngayon, ginagawa ko ang sinasabi ko. Magwalas ng isang mata upang makatulong sa pag-iling, Gusuzan evil smile. Pagkatapos, tumalon siya at direktang lumipad sa Aaron. Ang laban ni Gusu ay napakabilis at agresibo. Sumugod siya sa Aaron sa isang saglit at itinoon ang Aaron. Ang kanyang kanang kamao ay nagdala ng nagninangas na enerhiya upang matamaan ang Aaron. Kung titingnan ang bilis ng pag-atake na ito at ang katawan ni Gusushan, isang grupo ng mga bisita ang hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang nag-iisang digmaang Sobyet na ito ay karapat-dapat na maging isang sikat na kabataang talento sa mundo ng lahat ng direksyon. Siya ay may mabilis na kamay, mataas na paglilinang at mabilis na pag-atake. Siya ay isang henyo. Siya ay isang henyo lamang. Sa kabilang banda, ang mga kamao ni Aaron ay halos nandoon, ngunit parang isang piraso ng kahoy, hindi niya ito nakikita. Sa ganitong uri ng kamalayan at kakayahan, naglakas loob siyang gumawa ng gulo dito, masyadong maikli ang buhay. Haha, sayang ang asol na mundo. It's the limit to practice in all directions. Hindi naman natin siya masyadong tanungin, di ba? So waste is always waste. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Fuyao. May paghahambing ba siya at Gusushan? Ito ay isang mataas na pangungusap. Panipi, haha, nakita mo, ang basura ay tumama. Siya ba isang idiot? Hindi niya gustong iwasan ang pag-atake ni Gusushan, sa halip, gusto niyang salakayin ang kanyang sarili totally crushing. Kung may makatalo sa isang suntok, ano ang magagawa niya sa suntok na iyon? Tandang pananong. Ngunit ang problema ay hindi ang Aaron nakakuha ng tae. Sa kabaligtaran, tila ang lahat ay napaka-optimistiko tungkol sa digmaang Gusu. Ang laban ni Gusu ay parang suntok sa bakal. Hindi lang halos matamba ang kanang kamay niya at hindi makagalaw, pati siya ay lumipad pa atras ng ilang metro. Sa kabaligtaran, ang Aaron ay hindi gumalaw sa oras na ito. Magaan ang buong pulutong at maaliwalas ang hangin. Ito, lahat ng taong naroroon ay hindi napigil ang huminga. Ang kaibahan sa pagitan ng mga katotohanan at mga inaasahan sa kanilang mga puso ay napakalaki na hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Kahit si Ivory, na may malaking tiwala kay Hansani, ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa ngayon. Napakablo ng mukha ni Gusushan. Gumawa siya ng isang pag-atake ng may kumpiyansa sa sarili upang makakuha ng ganoong resulta. Sa harap ng napakaraming tao, paano siya mawawalan ng mukha? Isang clench ngipin, sa Aaron pagkatapos ay direktang rushed up. Dapat niyang hanapin ang kanyang mukha, at pagkatapos ay talunin ang Aaron gaya ng inaasahan niya, at pagkatapos ay hiyain siya. Sa harap ng labanan ng nakahiwalay na Unyong Sobyet, si Aaron ay agad ding nakipagtagpo ng seryoso sa kalaban. Bagamat si Yewuhuan ay pinatay ni Aaron, si Gusushan ay hindi naman si Yewuhuan. Ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa kay Yewuhuan. Kahit na si Aaron ay nakasuot ng walang kamatayang itim na baluti, nasaktan pa rin siya ng kanyang mga kamao. Kaya binago ni Han ang kanyang diskarte sa pagkakataong ito. Direkta lang niyang inaalok ang wuxiang magic skill. Minsan talaga naisip ni Han Sanchen na nakakadiri ito. Kapag siya ay mahina, at kapag siya ay malakas. Mas mabangis ang atake, mas mabangis ang ganting atake.
Ngunit nang hindi makalaban ni Aaron, mayroon siyang immortal na Zuan armor. Ano ang mayroon kay Gusushan? Walang pagpipilian kundi dalhin ang iyong katawan. Sa paglipas ng panahon, maraming tao ang nagkakamali. Ang labanan ng nag-iisang Unyong Sobyet ay nagsisimula ng hindi mabata. E paano naman? Malakas daw na lalaki si Gusushan sa kungtong. Paano? Paanong hindi niya matatalo ang isang basura sa lupa? Panipi. Imposible. Ilusyon. Dapat ilusyon, isang hiwalay na labanan. Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa isa't isa. Gusto Feng Tian puso ay ang lahat ng mahigpit na pagkakahawak. Tanging si Ivory sa oras na ito kilay bahagyang exhibition, sa puso ay napakasaya, sa parehong oras, din masyadong inilipat. Noong huling beses kong nakita si Aaron, kailangan pa rin niya ng sarili niyang tulong para saktan si Linlong, dahil hindi sapat ang lakas ni Aaron, natakot siya na baka ay bully siya ni Linlong. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Aaron, bukod pa sa pakikitungo kay Linlong, ay maaari pang sugpuin ang labanan ng hiwalay na Unyong Sobyet, na talagang ikinagulat ni Su Yingxia. Ang sarili niyang lalaki ay laging ganito. Palagi niyang hahayaan ang kanyang sarili na maniwala sa kanya, at alam din niya na sa tuwing hahayaan niyang magtiwala siya, kailangan niyang magbayad ng malaki ng tahimik, lalo na sa pagkakataong ito. Bagamat hindi alam ni Ivory kung gaano karaming buhay at kamatayan ang naranasan ni Aaron, natural na alam niya kung magkano ang binayaran niya para sa Aaron. 1 minuto sa entablado, 10 taon mula sa entablado. Hindi mahirap, intindihin. 3,000, salamat. Naantig si Ivory na tingnan ang Aaron. Bilang karagdagan kay Ivory, may isa pang tao na ngumiti din, siguro hindi ito ang lakas ng basura sa asol na mundo, ngunit ang ilang mga tao ay nagpapalabis at walang pangalan. Nang marinig ito, galit na galit si Gusu Fengtian. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang si Aoyi iyon. Kaya lang niyang pigilan ang galit niya. Gusu, anong tinitingin-tingin mo? Hindi mo ba nakikitang namamatay ang anak mo? Bakit hindi ka magmadali at tumulong? Pang-aasar ni Aoyi kay tao. Lalong nagalit si Gusu Fengtian, ngunit nang pag-isipan niya itong mabuti, may katotohanan. Okay, Mr. Aw, ipapakita ko sa iyo ang totoong paraan ng pakikipaglaban ni Gusu. Tapos na sabihin, ang Gusu Feng Sky ay direktang lumilipad patungo sa kalahating langit sa itaas. Sa harap ng pag-atake ni Gusu at ng kanyang anak, si Aaron ay sumimangot ng mahigpit. Para sa isang oras, nahaharap siya sa pag-atake ng dalawang master sa parehong oras, at ang Aaron ay medyo pagod upang harapin ito. Ngunit sino si Aaron? Minsan hindi lakas kundi karunungan ang lumaban. Aaron biglang masamang espiritu ng isang ngiti, at pagkatapos, hayaan ang lahat ng mga tao dumbfounded bagay ang nangyari. Ano? Ay, baliw ba ang taong ito? Ano ang ginagawa niya? Gusto ba niyang mamatay? Diyos ko, 10,000 beses na siyang namatay sa ganitong paraan ng paglalaro. Paano siya mabubuhay sa regalo? Nagulat ang isang grupo ng mga bisita, maging si Ivory sa oras na ito ay mahigpit ding humawak ng mga kamay. 3,000, anong ginagawa mo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.